Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, aklat po ng Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Dealing with distractions. Ang series po natin this week is Fulfilling Our Destiny. Ngayon, mapapansin nyo po sa buhay ninyo, maraming mga problema, mga trials, mga persecutions, na nagaganap. Minsan hindi po natin yan maunawaan. Ako po tinatawag ko po yan mga distractions. Kasi meron po tayong destiny na nais ng Diyos na maganap sa ating buhay. At si Satanas gagawa siya ng paraan para hadlangan po tayo na maranasan natin o makarating tayo dun po sa ating destiny. Kaya kung aalalahanin po ninyo yung sinasabi sa Mark chapter 4 verse 17, ang problems, trials, and persecution, ang pinanggagalingan po niyan ay si Satanas, para sirain po tayo. Para wag natin ma-experience yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ang ginagawa niya ay pinadalahan tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, problema. In other words, pinipersecute niya yung Word of God na naitanim sa ating puso. Yung pong sinasabi ng Matthew chapter 13 verse 19. Kaya napakaganda po nung sinasabi rito sa James chapter 1 verse 12. Na mapalad po yung tao na nagpe-persevere under trial. Kasi darating yung pagkakataon na kapag nalagpasan niya yung mga pagsubok sa buhay na ito, tatanggapin niya yung crown of life na inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ngayon, yesterday pinag-aralan natin na purpose natin at destiny natin ay yung maranasan natin yung pong isang magandang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. At the same time, ay makagawa tayo ng mabubuting gawa. In other words, gusto ng Lord na tayo i-bless to be a blessing. Yan ang original intention niya sa tao. Kaya naman po, pagka dumadaan na tayo sa mga problema at pagsubok, hindi natin nauunawaan yon. At kadalasan naririnig ko maraming tao, sinisisi pa nila ang Diyos kapag dumarating ang mga problema sa kanilang buhay. Akala nila kay Lord nagmula yung mga problema na yan, mga pagsubok na yan. Malinaw po, nabasa natin kanina, dumarating ang mga problema at pagsubok dahil ito'y pinadadala ni Satanas, Kaya pagka ang akala mo ay mali at yung pong pagkaalam mo ng katotohanan ay sabihin na nating nahadlangan ng maling paniniwala, malamang sisisihin mo ang Diyos sa mga nangyayari sa iyong buhay. And today, yan po gusto kong tutukan ninyo mga kapatid. Kaya dumarating ang mga distractions na yan, mga problema, pagsubok, trials and tribulations. Yan ay ginagawa ni Satanas para hadlangan kanya na ma-experience mo yung iyong destiny. Paano mo kakaharapin yan? Unang-una yung sinasabi sa James chapter 4 verse 7. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Sawayin mo si Satanas. Itaboy mo siya. Pangalawa, don't let sin, sickness, and suffering hinder you. Don't let unbelief and fear limit you. Tandaan mo kapatid, si Satanas, magsasalita siya sa bibig ng mga taong nasa paligid mo. May magdi-discourage sa'yo, meron sasabihin hindi mo kaya, may magsasabi na hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos. Ibi-brainwash ka ni Satanas at isipin mong mahina ka, marupok ka, at talunan ka. In other words, gusto niyang ma-delay yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Hahadlangan ka niya. Yan pong experience ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verses 7 to 9. Pero ang nakakatuwa po si St. Paul, ang sabi niya, I press on towards the goal. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 14.
Ang mahalaga po, let us remain steadfast and unmovable. Yung po sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, at mag-persevere po tayo, magpatuloy po tayo. Huwag tayo papipigil. Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 6, verse 12, yung mga taong nagpe-persevere, sila yung tumatanggap ng pangako ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat at naintindihan namin ngayon na yung mga pinagdadaanan naming problema at pagsubok, ang pinanggagalingan pala niyan ay si Satanas para hadlangan kami sa aming destiny. Today, Lord, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Hindi na kami pahadlang. Kami magpapasakop sa iyo at sasawayin namin ang aming kaaway. In Jesus' name. Hindi namin hahayaan na ang sickness, ang kasalanan, ang suffering, ang hahadlang sa aming buhay. Hindi namin hahayaan yung kawalan ng pananampalataya at takot ang maglimit sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, mananatili kaming steadfast and unmovable. Magpapatuloy kami, magpe-persevere kami hanggang sa maranasan namin yung mga ipinangako mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. And today, lubusan na naming naunawaan kung ano ang nagaganap sa aming buhay. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Once again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.